Okay, good morning. This morning, mga igsoon, naata sa the book of Psalms, before ta mo ampo ngadto sa Ginoo, mamarog ta. Let's pray for the message of the Lord. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for bringing us together. Thank you, dear God, for the strength. And though naay mga nagipamati sa lawas, but we are so thankful, Lord, for gathering us together here. And I am committing to you, dear God, kanang mga gipamati namo sa mong lawas, nga nagtuo mi, Lord, ikaw ang among great physician. So we commit to you all the illnesses that Satan may put into our body or sa among carelessness, sa pag-atiman sa among lawas, kami mo ni-fail. So we ask forgiveness and please strengthen each and every one, O God. And most importantly, ang among kasing-kasing, Lord, andam nga maminaw sa imong mensahe. Please use me once again, empower me this morning for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may take your seat, please. We are in Psalm 26. Psalm 26. And the title of this message is A Declaration of Loyalty to God. If you want to be loyal, you should be loyal to God. If you cannot be loyal to God, neither you can be loyal to anyone else. Amen? So how can you be loyal to the Lord? Ha? Kumingon ta ba? Loyalty atong isgutan. Imo bang Indiano ang Ginoo? Imo bang ilaron ang Ginoo? Imo bang idamay ang Ginoo sa imong sapot? Ha? Imo bang kasukan ang Ginoo? Imo ba siyang dudahan? Imo ba siyang pasanginlan? Kay mooro ba na kanunay diha ra ba nato mabutang ang Ginoo? Siya may atong pasanginlan ngano man ni Lord. O di ba? Giunsa man ni mo Lord, moro ba ang Ginoo masayop? Di ka masayop ang Ginoo oy. So, loyalty is very important, mga igsoon. And if you cannot be loyal to the Lord, neither you can be loyal to anyone else. Hinumdumig yun na, mga kaigsunan. Diri, sa Psalm 26, David declares his innocence and asks God to examine and vindicate him. Daghan man ang mga nagpasangil niya, daghan man ang mga tao nga ang tanaw nila ni David is a person who is a threat to their lives. Mao na daghan kayo nasuko niya. Sultian ta mo, if you choose to be loyal to the Lord, daghan kay kag kaaway, di ka kabantay ngano man eh. Amen. Tungod kay ang yawa man gud, he can put a lot of people around you to become your enemy. Kay ngano man gubat lagi ni ang kaning pagpangalagan sa Ginoo. Sukad pa sa una, mga kaigsunan. The reason nga nung dunay war because there is pro-God and against God. Naggubat sila. So buot sabto nato, mga igsoon, nagsugod ra gini sa spiritual nga side. Ang nag-away ang good and bad. Basta naay gubat, nagyon ay good, naay bad. Are you listening? Nagyon ay kanang mo'y nangaway, naapoy ni depensa. O mo na naggubat sila kay ni depensa man. So, dili pwede mga kaigsunan nga kana bitong walay good ana, nagyoy good ana. Kung naa magani, duwa-duwa sa yawa ba nga magkagubot ang kalibutan. No? Pero diri dapita, mga kaigsunan, sa Psalm 26, gideclare ni David ang iyang innocence. So kita, as a believer, i-make sure lang nato, mga kaigsunan, that we are in His will. Nagbuhat ta sa iyang kabubuton, doon nagkagubot-gubot ang atong kinabuhi, but na-sure nato ka nagsunod ta sa kabubuton sa Ginoo, unya, sa dihang nangalagad ta sa Ginoo, nagubot atong kinabuhi. Daghan mga tao nga murag kintahin na banggaan na to, pero sila daytoy namangga. Nga nakabantay mo nga usahay ikay banggaan niya, ikay nagubot. No, nadamay ka ba? So, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, daghan gyud ang mga bangga sa kinabuhi. Pero i-make sure lang nga ikay gibanggaan. Are you following? Ayaw jud pamangga gyud, ayaw pangaway ba? Ikaw giawayon pirmi. So, sa atubangan sa mga tao, murag nangaway punta. So atong i-declare din sa Ginoo, Lord,
I am innocent. I am innocent. Makaingon magkatas Ginoo ana. Kay si David mo na iyang gibuhat diri mga kaigsunan. Unya sa iyang pagka-inosente, iya pa jud giingnan ang Ginoo, Lord, examine me and vindicate me. I-absuelto ko, Lord, aning ilahag mga pamasangil. Pagkanindutag tinuod ngayon ana sa dangatong kinabuhi. No? Do daghan nangaway nato, daghan kanang obstacle sa kinabuhi nato, nya daghan kayo ni declare nga kanang kinsata wrongfully ba mapa-absuelto nato atong kaugalingon sa Ginoo. Kay sa musugot kag sa dili, sa kadaghan mga tao nga pwede mo judge nimo, there is only one judge that we need to be acquitted with. And that is the Lord. Bahala, naghukman ka sa tanang mga tao, sa imong palibot, as long as ang Ginoo nag-absuelto nimo. Okay na na. Unya mailan man ang absuelto tas Ginoo mga kaigsuonan sa mga pasangil sa mga tao kay gigamiton man taniya sa iyang buluhaton. He will give you wisdom. So there are two things nga atong isgutan diri. Two things mga igsoon. And number one, David's separation from sin. Importante kayo ni. Now, we can tell the Lord, Lord, vindicate me. Kung sigurado nga naghimo ka og mga lakang to separate yourself from sin. Karon, di ana diring pangutana. Are we doing this? Wala, nahilom lagi. Are we doing what David did? Kay si David, sure man siya, nga naagyon siya yung separation from sin. Letter A, his request, tanawa siya yung request sa Ginoo. Nag-declare ni David ang iyang innocence ngadto sa Ginoo in Psalm 26, verse number 1. Di rin na ito mabasahan, mga kaigsunan. Psalms 26, verse number 1, the Bible says, Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Make sure yun na niya. I shall not slide. Kung musalig lang yun kas Ginoo, sigurado mag yun, nga di ka mo slide. Unya kanira mag Kristohanon, lahi biya ni mo slide, kay arigis luyo. Wag front slide sa Kristohanon. Kaya kung hisgot ang front, that is moving forward. Onward, Christian soldiers. Padung na sa atubangan. Pero kung slide na gayato isgutan, agoy, aridyo ka sa luyo. Backslide, mga kaigsuunan. So muna, ang kapait, ang nahitabo si kang David, pwede siya moingon sa Ginoo ana because he was so sure, laliman ka ang iyang giingnan ng Ginoo, judge me. Kung kita kay moingon sa Ginoo, Lord, judge me, patay. Patay. Kay sigurado ba yun nga mahukman ta? Di ba? Because we are not walking in our integrity. Ingon si David, O Lord, judge me, for I have walked in mine integrity. Sure kay siya mga igsoon, nga ang iyang gibuhat siyang kinabuhi is what God commanded him to do. Pagkanindot kung maunli ang atong kinabuhi. Bisag kinsa pa na, mangaway na to, bisag kinsa pa na, mamasangil na to, mga kaigsunan, we can always go to the highest judge to protect us, to vindicate us. Muna ningon si David diri, Lord, I trusted in Thee. I shall not slide. Sure kay si David nga kung ang Ginoo lang yung sundon, wag yung si Piat kinabuhi. Pasag din na natanaw sa mga tao. Unsa man ay gibuhat? Of course, if that person is not walking with the Lord, wrong jud ta nga nagsunod sa Ginoo. Wrong jud ka nga nag-follow sa footsteps nga gi-prepare sa Ginoo nimo. Di gud ka pwede mahimong right niya. Pero as long as you are sure that you are walking, ang kanang walking in your integrity, my God, is walking sa footsteps nga gi-prepare sa Ginoo for you to walk with. That is our integrity. Are you following?
Kay kung wala ka naglakaw diha sa kabubuton sa Ginoo, wa kay integridad. Because we are nothing without the Lord. Mingon kitag integrity mga kaigsunan, pagkasaktuhan nimo. How could we be right without the Lord? Amen? So makalakaw lang ta sa atong integrity if we are walking with the Lord because He is our integrity. Muna si David, sure man siya that he is with the Lord and he is walking in the will of God. And that is why he can say, I am walking in my integrity. Tungod kay ang iyang pagsalig tuwa sa Ginoo. So, if you are in that integrity, mga igsoon nga gisgutan ni David, you will never slide. Never. Amen? So, mo na iyang request, judge me, O Lord. Now, can we do that? Ha? Kaya ba nato ng buhaton? Nga maka-request mo sa Ginoo, Lord, hook me, good ko, Lord. Oh, the best thing we can pray to the Lord, Lord, pasayloan ako, be merciful unto me. Because kabaw ta mga kaigsunan, unsa ta ka failure sa atong kinabuhi. Ang pinakadako sala nato is disobedience. Muubay lang tag maklaruhan ta. Di man ka maghuwat maklaruhan gud. Ang importante na klaro ang mando. Di na ka naman sabtan nimo unsang mando. No, forget about understanding it. Kanang paminawa ang mando, makasabot kag sa dili, buhata, makasabot ra ka. Kaysa panghitabo sa Old Testament people, even in the New Testament, ug sa isugo nila, di na sila mangutana, unya Lord, unsa man ni? Klaro kay mando, balhin, pamutos, balhin. Klaro kay mando. So, wa na yung pangutanan, asa man ko padung? You listen according to what you are commanded. So, kay kana may gimando, ang mando pamutos. Di mamutos ta. O di ba? Di ko mamutos kung di ko kay bawag asa tapadong. That is not obedience. Nagsabot mo? Muna sa atong kinabuhi karon na imando na to, ganong pabuhaton man ta ni. Ayaw pangutana. Obey. Kay makasabot ra ka unsay sunod. No, kay ang obedience di man na ihatag sa imo tanang picture. Dili man na ipasabot gyud nimo gyud klaro before ka mo obey. No. Every piece of the puzzle, you need to accept it and fulfill it. Because if you will not do it, how can you connect it to the next? Di man pwede. Mao na nga ang kinabuhi ra ba? Sama gyud sa puzzle gyud kinahanglan imo gyud ang isaktuhon ang pagtuman sa mga kurbas kinabuhi. Kay para gabot sa sunod muhulma siya sa gi-prepare na sa Ginoo nga another will for your life. Kaya kinabuhi dili siya perfect square. Gibsag asan may butang huom ra siya. Nasa specific place nga ibutan nimo imong panahon anang lugara, ibutan nimo imong panahon sa sunod aning lugara. Perfectly matched. Mo na nga to is obey every step God commanded you to do. Letter B. His reasons. Unsa may reasons ni David mga kaigsuonan aning ipakita niya giunsa niya pag-separate ang iyang kaugalingon sa sala. Number 1, he has trusted the Lord. If you cannot trust God, you are in sin. And if you are in sin, ang resulta, you will be insane. Ang imong utok, duwaan sa yawa, playground sa yawa, mga kaigsunan. So, unsa man nato na pagtan-aw ang usa ka Kristohanon nga siya linuwas sa Ginoo. Unya dapat magalagad sa Ginoo. But the one who is guiding him is the devil. O di ba insane? Mao na ang problema sa mga Kristohanon karon. Sa atong malikon og basa ang Psalm 26:1. In God's Bible, judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. Look, I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. A very sure statement of David, mga kaigsunan, that he trusted in God. And that is why, mo na iyang reason, ngano siya inosente. So what is your reason nga ikaw innocent? Is it the same with David?
Atong sundon si David, salig tas Ginoo mga igsoon, di ta kauyon o kauyon ta, it doesn't matter. But as long as we saw it in the Bible, kay karon daghan na kayo mga kaigsunan. Ang mga makita nato sa kanang YouTube, na ako'y nakita mga igsoon, nga ningon siya, you don't need to give your tithes anymore. Kuyawa, good. So, akong gibasa ang mga comments, daghana nga suko ninyo na tithes is working for me. So, ako, mangutan ako ninyo, kay I believe, makakita mo, ana. Kita gani ko. So, is tithe working for you? Ang wala niya, na-miss niya pag-explain dito, what is the purpose of tithing? Unsay reason nga nung mo tithes ta? Kaya yung gingon mga kaigsunan, kaya kung di lang yung ka fully equipped sa pulong sa Ginoo, ganahan kay ta, uy, di naman di ay ni, naunsa man di si pastor nga nanudlo, magyapon ng tithes, nguwa naman di tithes di ay. Asa man ni mo nakatunan? YouTube! Ingon bang Ginoo, I will make YouTube to feed you with knowledge. Diha nangasangit ang mga Kristohanon. Feeding the flesh with fleshly knowledge. Unsay purpose nga nung gihatag sa Ginoo ang tithes? Nga nung gitudloan ta? Una sa tanan, para ma-bless ka. You don't like that? So that God will open the windows of heaven and pour you out the blessing. You don't like that? Kana, ganahan ko ana. Pero di man na may tabo kung di ka mauli. It's a choice. Ikaduha, para na makaon ang mga nangalagad sa Ginoo. Ganahan ka na. Wala ko'y pakilamanab, kakaon mong jadi. Nga kisamay mo, feed ni mo. Di ba? The purpose. Ang iyang sulti. Kung Israelite ka, pwede ka mo padayon. Pero kung di ka Israelite, di ka Jew, wa kay labot. O karon. Anang paagiha sa tithing, di ta maki-Jew. I am not a Jew. Pero sa kaluwasan, makiambita. Ano mamili man ka? We are no longer foreigners. We are fellow citizens with the Israelites. Klaro kay statement sa Bible. The moment you got saved, kaliwat ka na sa mga Hudiyo. So, sa kaluwasan, makikaliwata. Pero sa obligasyon, musiparita. Uy, naunsa naman eh. Don't you know that tithes is God's economy? That is part of God's economy. And once you got saved, you're under God's economy and you need to learn the economy of the Lord. Muna daghan kay mga Kristohanon, pigot ang kinabuhi because you did not put yourself inside the economy of the Lord. Salig sa Ginoo. Iya man ang pamaagi. So can you entrust your life with God? So unsa may consist sa imong kinabuhi? Unsa may consist sa imong kinabuhi? To look at major things in your life na ni consist sa imong kinabuhi mga kaigsunan to become who you are. Unsa man na? To look at para dali ra ninyo mo mahinumduman. Time, treasure, and talent. Consisting who you are. Can you entrust those to the Lord? Kumusta ka sa bulhaton sa Ginoo? Are you counting time? Nagaihap ba ka sa imong oras samtang naa ka sa bulhaton sa Ginoo? Or use me, Lord, until kanusa ko nimo gamiton rong adlaw? Or permita magdali kaya napatay laing schedule? So, tiyanta mo mga igsoon, if you trust God with your time, basta naa ka sa presensya sa Ginoo, Lord, sky is the limit. No time bound. Ayog iphi ang Ginoo og oras igsoon iya na.
Wa gitay katungod nga iphan na to ang Ginoo nga murag ta magdali pirmi. Nga naatas bulaton sa Ginoo. Ayaw dali-dali kay ano man magluto ka ni ka og cake mga kaigsunan di gana mo pwede dali-dali on labi nag-chiffon. Di ba? Kay kung dali-dali on ani mo chiffon cake, volcanic chiffon na siya. Muirap na ang tungaan na wala na isuod. Di ba? Muana nang ilaw man hulpa. Muna kinabuhin na to, hulpa, pirmi kay magdali ta. We are not moving according to the will of God. So kung naata, time, ihatag sa Ginoo, entrust to Him. Talent. Iyam nas Ginoo, gusto niya, ipagamit ni mo niya. What talent do you have? Mamana sa youth na to, ato na yung goal na makaibawtag o sa gibutang sa Ginoo nila. We will help them know. So that they could give it to the Lord. Kay kuhaon man na sa kalibutan, kuhaon na siyawa. Unya iadto na sa kalibutan, kadaghan na to talented nga mga young people, wala gipagamit sa Ginoo. Unsa may nahitabo, nangaguba ang ilang talent. But if you're going to give that to the Lord, iyan ang i-enhance, iyan ang i-multiply mga kaigsuonan, it will become better and better and better. Muna yung nakanindot pag ato na sa Ginoo. What about the treasure? Kaya niyang padaghano na kung imo nang isalig niya. So kanang tulo, ka major thing nga naa na to become who we are. Entrust it to the Lord. Kaya? Ang hiluman mo. Dili kaya? Lisod na pastor, diha pa lang, lisod na ka. Di man pwede isalig na ko ni mo Lord akong kinabuhi, way labot akong pitaka. Isaling na ko ni mo, Lord, ang akong kinabuhi, pero ako'y buot sa akong oras. Isaling na ko, Lord, ang akong kinabuhi ni mo, pero ayaw, hilapti akong talent. Kay mo ni akong asset. Agoy, asset. Asset ton gawa sana. Papas tanan masikit. Mahimong black and white, imuhang kinabuhi kay irison tanang kulor anak. Nagkasabot mo? He trusted the Lord. Another reason ni David nga nakaingon siya sa Ginoo, vindicate me, Lord. Number 2, he has lived according to God's truth. He has lived according to God's truth. In verse number 2 to 3 and verse number 11, in God's Bible, examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. Wow. Sigurado kayo siya? Examine me, Lord. Kaning estudyante bitaw, mahadlok man ni exam teacher, kung dili andam. Labang na sa kinabuhi na to, mga kaigsunan. O karon magpa-examine ta sa Ginoo, ready ta? Examine me, Lord. Tanawa, I am innocent. Kaysa diri, ready ka mo atubang sa kanang kuan, sa kanang witness stand. No? Nga, to witness sa imong kaugalingon that you are innocent. Unya, i-scrutinize ka sa mga lawyers sa Ginoo. Hala ka, mga angels sa Ginoo. Tubago na ka, kita biya ko, kaya nagkuyog biya ta. Pirting uwawa na ko nimo. Di ba? So, can we show to God our innocence? Examine me, Lord. And prove me. Try my reins and my heart. Murag, sure kay ka ba? Nagyan na kay product. Sure kay ka, bisan pag bisitahon ko sa kanang DTI, sa DOH, o niya, BIR, i-check tanan-tanan. I am sure that I will pass. Yung na ba? Kay, wa ko nangilad, sigurado dyo ko, pasar ni. Inguna na si David. Wala ko siya papanghadlok sa kinabuhi. Kaya kung sure ta mga kaigsunan nga sunod tas Ginoo, di kita akay mahadlok yun. The most courageous person are the person who are sure that he is in the will of God. Muna si David, isog kay siya mga kaigsunan. Kaya bisag ang Ginoo iyang hagito nigsuon nga i-try akong reins. I-try ang mga decision making nako sa kinabuhi. I-try ang tanan akong gibuhat sa akong kinabuhi, Lord.
Sure siya. Kaya nga naman, naglakaw siya, nanginabuhi siya, according sa kabubuton sa Ginoo. In verse number 3, for thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. Hallelujah. Naglakaw ko according to what the Bible says. What the Bible says. Are we doing this? Or naglakaw ka sumaas mga TikTok nga imong nadunggan nga nakitaan. Naglakaw ka sumaas sa mga encouragement nga nakitaan nimo mga kaigsunan ng humanistic principle. So tayo mo kanang humanistic principle, it always kanang side sa atong carnality. Humanistic gani. But if you say biblical principle, it will always go against the flesh. And that is why you need to make a decision, and it's very tough decision, because it will hurt your feelings. It will hurt yourself if you choose the spiritual or the biblical principle. Daghan kay kagbalion sa imong kinabuhi. Mao na nga matulid gyud ang tawag gyud. Kaya makahiwi nato kanima natong carnality. Unya mo man ay ganahan kayo sa mga humanistic principle, sounds good. I like that. Nga naman nilaban nimo. Beneficial kay ka. Nya unod di ito. Mo na dako kay problema sa mga Christians karon. Amen. Mo na nga dili nato tugutan mga igsoon nga kanang maglakaw ta sumala sa dagan sa kalibutan, sumala sa hunghong sa kalibutan, na kanang the prince of the power of the air worketh in the children of disobedience. Hunghong sa konsensya kintahay. Hunghong sa mga wicked friends. O na, look at verse number 11. But as for me, I will walk in mine integrity. Redeem me and be merciful unto me. Mao nang absueltos David. Mga igsoon. Because he was so sure that he was walking in his integrity, and that is the truth according to what the Bible says. All right? Number 3 nga reason. He has refused to fellowship with the godless. O diha. Hagbong ang mga Christians. Ni-refuse siya. Daghan makig-amigo niya nga mga godless. I refuse. Kumusta ta? Kinsa man ang nagpalibot na to? Kinsa man ang pirmi gikuyugan na to? Kinsa man ang pirmi gistorya na to? Kinsa man ang pirmi na to gi-communicate sa social media? Kinsa man na sila? Do you know them? Or nalingaw na kanila? Na-meet ang imuhang gusto? Kinsa man na sila nga gisigig paminaw nimo? Kinsa man na sila nga gisigig tambag nimo? Are they helping you to become closer more to the Lord? Or gifeed ang imuhang anger? Gifeed ang imuhang kanang gusto sa flesh? Muna mag-careful ta. Choose your friend, mga ison. Choose your mentors. Ayaw jud og kanang pataka ka, kanang labanan ka pirmi. Reject that mentor. Kay dili na mentor nimo. Mubugnaw na mental na, mubugnaw na nagkadyot. Nya mawa ra pud. Makapahumpay ra na siya kadali. Nya after that, muhupas. You need a godly mentor. Amen? Now in verse number 4 to 5 and 9 to 10, in verse number 4, the Bible says, I have not sat with the vain persons, neither will I go with dissemblers. So, vain person, way panlantaw sa unahan, wag yun, puros usik-usik. Usikan nga tao. Vain person. Unsa man yung dissemblers? Faking? Nagtakuban, plastic?
I am not walking with that kind of person. Mga tao nga tinuod, how can a person who say, I am walking in the truth, pero siya mismo plastic? Muna si David niyo siya, likayan ako ng mga plastic ng mga tao. Nga naman, it will not match with the truth that I am walking with. Kay ba mga kaigsoon, kani mga tao nga di gyud bitaw ka ng plastic, kanang tugan gyud bisag siya mo'y nakasalang ba nga mahimong basulon. Di siya mahadlok basulon kay tinuod man. Pero kani mga tao nga appear nila nga nindot kanunay murag di masayop. Matingala ta ng tao nga murag di masayop. Nga masayop ang gyud tanan. Pero when you appear to people, mura ka o ka ng sakto mga kaigsunan. Even preachers, even pastors cannot stand. Kana bitaw sinless. Nga di masayop. Masayop ang mga pastor, oy. Muna nga avoid mo ang mga tao, mga dissemblers, mga kaigsunan. Appearing as a correct person, but everything is wrong. Daghan kay na mga kaigsunan. Muna ino si David, wa ko nakikuyog anak klase mga tao. Verse number 5. In verse number 5, I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. Importante kaning groups nga imong apilan mga kaigsunan. If it hurts your faith already, get out. If your light is being covered with the principle of that group that you are attending, you need to leave. No reasons. You don't need to give reasons why. You need to get out. Immediately, kung na-hurt na imong faith. Pamita na mga kaigsunan, pasalamat na natin sa Philippines kay ngano, naatay freedom sa atong faith. Pero kung dili natin mo barugan ang imong freedom, imo na lang sa. Di man ka ihagbong man ko kisa ingon. Di man kaputbulon man ko, sige lang. Ay kabalaka. Kay mas delikado kung ang Ginoo mo'y muputbol ni mos panalangin. All we need is God. We don't need their money. We don't need their kanang applause. We need God to be glorified. We need the clouds of witnesses to applaud sa atong mga achievements nga nahimo. Bahala kanang yamiran ta sa mga tao diha mga kaigsunan, as long as ang mga anghel nga gipakuyog sa Ginoo nato mga igsoon maoy nalipay sa ato ang desisyon. Importante na, mga igsoon, kay mao nay connected ngadto sa Ginoo. In verse number 9, gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. Kinahanglan ta proteksyon ani. Daghan kay mga tao, mga igsoon, bloody men, kaya di magsulwining ba? Wala naman tayo laing makakuha na ng bloody men, kaya wala may tinigbasay diri sa atong panahon. Pero magkadugo ni kamot sa mga Kristohanon, kundi magsulwining. Unya imong i-incorporate ang imong kaugalingon ang mga tao nga di magsulwining. Unsa man you are surrounding yourself with bloody men. Si David wala ana. Amen. Gather not my soul with sinners. Ikaw apil ka sa grupo. Unya mga ang conversation diha. Di gyud malipay ang Ginoo. Hunong mo. O tanawan ang group sa inyong gapilan ang mga messenger. Uy. Asa man imong giapil imong kaugalingon sa mga groups? Kumustahan na ilang conversation? Get out if it is not pleasing God. If you want to be happy in your life, if you want to be successful in your Christian life here on earth, kinahanglan mo decide ka mga igsoon. Kay moabot ang panahon, nagyo reckoning. Moabot ang panahon, nagyo pagpaningil. Unya inig paningil sa Ginoo, puros ka kuan kanang hagbong ba?
Ikaw mo'y mubayad sa imong mga kasipyatan. Numdumi ha, humana ka gibayran sa Ginoo. Gipalit na ta. Nya papalit na po kagbalik. Bunal na. Whom the Lord loveth, He chasteneth. In verse number 10, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. O mischief. Mo ni mga tao, mga kaigsunan nga magsigi og kanang mugna og mga kagubot. Mo ni makakos og gubot sa imong kinabuhi. Nya, ingon ana ang klase sa mga tao na sa imong palibot. And their right hand is full of bribes. Kalibutan yun eh. Kalibutan yun eh mga kaigsunan. Muna kung di ta magbantay, naglakaw ta mga igsoon sa prinsipyo anong kalibutan na puros na siya bribery. Ayok siya ba? Ang tagaan di ka, ayok siya ba? Kanig yung mga tao nga, kanang ingnon ka, ayok siya ba ni pastor ha? Nganong di maka magpasaba ni pastor? Kaklaro na ana nga dili sakto. Unya mayon pa jud ka, ay kabla ka. What? That's what friends are for. Are you a real friend? Ingna na siya, ay kabala ka, magatubang tang tulong ni pastor. Because this one needs to stop. It will hurt the body. And we are hurting Christ. Muna, wag gyud kuan diri. Wala gyud kanang lugar nga way appeal ang pastor. Nga naman, inigbuto bitaw anang inyuhang mga tinaguan diha. Tanawa, kinsa may magkalisod og sulbad. Kinsa may magkalisod-lisod, magakaigsunan og atubang og sagubang. Di ba, pastor, ikaw pwede ra ka mo step out. Gubot na kayo, step out na ta. Ang pastor in town, nabilin. Kay mo may tinawag. Ang pastor tinawag para sa buluhaton. Ang mga membro tinawag para mo support sa pastor. Ug wa ka kasabot ana, you go back from the beginning and do the first work. Kay wa jud ka kasabot. Na-fail ka. Wala mo gitawag para i-lead ang pastor. Gitawag mo para suportaran ang pastor sa iyahang ministry nga giintrigo sa Ginoo niya. Mao na nga ang mga membro, maminaw gyud. Dili kay ang pastor, maminaw sa mga membro. Ato nang gibali ang sugo sa Ginoo. Nasabtan mga igsoon. Mao na nga pag naagani tao mo ingon nimo diha, agsabat ni pastor ha. Agoy, parkahi din na tawhana. You need prayer. Ha? Kinahanglan ka i-rebuke. Kinaay daw tang espiritu nga naglihok-lihok diha sa imong utok. Huwag yun i-amen nila. Delikado ni. Delikado ni. Naingna na mo. Istorya taon niya. Basta na nag-ingon ni mo. Ingna ko. Kay klaro kayo. It is your decision if you allow those people to put poison in your mind. Now, it will hinder the growth of the church. Muna ang reason ni David, mga kaigsunan. I hope that we could also have this reason. Nga para dili ta mabiktima sa yawa. Number two, David's separation to God. David's separation to God. Kinala mo, decider kita, I need to separate. So, dili tanang separation bad. Unsa man na bad nga separation, kanang imong buwagan, imong giminyuan. Dako kanang bad. O na, before ka makighiusa sa usa ka tawo, make sure da iya ginas Ginoo kay bisag unsa pay kagubot masugatan ninyo. No man is able to pluck you out, no, in that relationship. No man put asunder, managingos Ginoo. No, murag nakighiusa ka sa Ginoo ba? Muna nakighiusa ka sa kaminyoon with the Lord. Muna importante kayo na may bawaan ninyo. So si David comes to the Lord
altar and give thanks to Him. Pasalamat yun si David, mga kaigsunan. In verse number 6 to 8 and verse number 12. 6 to 8 and verse number 12. The Bible says, I will wash mine hands in innocency. So will I compass thine altar, O Lord. Lisod kayo, magkumpas-kumpas na sa altar, Ginoo, niya di ta inosente. Ha, inumdumi ha? Ang Holy of Holiest, daghan na kayo nakamatay. Tungkol kay di sila inosenteng nanod. Before sila mo hatod sa Ginoo sa kanang pagpangayag pasaylo sa mga sala sa mga tao, sila usa maguna-unag yun. Nakita karon gihimo na ta sa Ginoo mga kaigsunan nga puloy-anan, temple. Naana sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi ang balang espiritu. Unya magkumpas-kumpas na sa altars Ginoo mga kaigsunan, na dili ta inosente. Mao na atong kinabuhi way lami. Bisag usaon na itong timpla-timpla mga kaigsunan nga padul-dul kita tas pastor, maklaro magudi. Kaya nga naman, ang pastor, palanglitan, tubig, ikaw, mantika. Bisag kung saan na ito, og butang diya sa usa ka vessel, digyot ka kasunod. Digyot ka makita, gyud mga kaigsunan. Maybe other people cannot see, but the man of God can see that you are not connected. You cannot mix. Di ka ka-blend. Mas-separate yung ka. At kay mo asa pa dong mantika? Di ba? Asam siya pa dong sa usa ka vessel. Magpaibabaw, magpailaw. Magpaibabaw eh. Proud. Mapusulan na mga kaigsunan kung himo na nato na siyang kandila. Palutawan na itong pabilo. Pero sa Christian life, proud. Magpaibabaw. Di kasunod sa pastor. Di ko kibaw. Di ko ako nagampo. Wala na ko nagbasang Bible. Musa man tawag imo nasabtan kung nagbasa ka. Nga ang pastor, di man na nimo kontra. Ganong init magkikag-o sa imong pastor. Panalitan na nga, atulan ni gisgutan. You cannot live your life as a Christian in the church having something negative sa imong pastor and call yourself faithful. You are not. Di gyud pwede na mga kaigsuonan. Muna sa atong kinabuhi, ato ganing iklaro. Now when you say, I am innocent, can you say to God, Lord, I am innocent. My heart is in line with my pastor. Yung na makaingon ba ka na sa Ginoo? Muna yung dagan sa kinabuhi na to, mga igsoon. Ikis-ikis. Ano kis-ikis man? Wrong man, wrong. Dapat tulid. Dugay kita kaabot na ikis-ikis, oy. Di ba? O niya, grabe pa kay kagrisuneng. Di ba, pastor, mas man na ikis-ikis ta, kay safe ta, kay ang gagkukod na to ang yawa, niya bitin, biya na siya. Dali rin ta maapsan ko tulid. May kay kagrisuneng, no? Kaya kung mag-ikis-ikis ka, maglibog ang bitin, asa makusundon ani kay siya po ganaan na sa siya. Di ba? Mo na nga dili man kanay mong reasoning, that is out of control or kuha na siya kanang out of the point. Di na pwede nimo gamiton. Tulid ta, pasabutan na the pathway nga pasubay sa Ginoo nato. Because ang way sa Ginoo mga kaigsunan is sure, tried. It is tested. You cannot slide according to David. Di gyud ka maslide gyud. Mao na nga ang iyang innocency mga kaigsunan.
Klaro na siya ha, that he is walking in his integrity, pero iya pa dyan make sure, cleanse me, Lord. Wash mine hands in innocency. Gi-make sure pa yun niya. No? Nga, para adto yun siya sa Ginoo yun. So will I compass thine altar, O Lord. That, in verse number 7, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Tanawa, mga Kristohanon, excited ba? Inigabot na sa pagpasalamat. You know? Every time we come to church, we are here to give thanks to God. We are here to praise God. We are here to honor God. Diha pa lang mga kaigsunan, makita na kung excited ka nga mo makipundok kauban sa mga linuwas sa Ginoo, isip o sa kalawas para himayaon ang Ginoo nga nagluwas nato. That is part of thanking God. But at the end of the year, excited kay ka. Nga naman, I am ready to give thanks to the Lord. Yung anak mga kaigsunan ang kinabuhi sa mga tao, nga naa nag-separate siyang kugalingon ngadto sa Ginoo. Amen? In verse number 8. In verse number 8. Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor dwelleth. Gihigugma ba nato? Kumiyaw ka, nahigugma, pastor, unsay level sa imong paghigugma sa dwelling place? Unsay level sa imong paghigugma sa atong pundukanan? Naman diri, ang honor sa Ginoo, naa diri, atong gidatanan. Let's give back the glory and honor to the Lord. Ha? Kay ang Ginoo mo gamit sa simbahan mga kaigsunan, and God gets the glory in the church. Let's bring it here. Mo na sa atong pagpundok, excited ta ngano man. Ihatag na nako ang himaya sa Ginoo. Wa kay simba-simba niya himaya sa Ginoo. Mo na ni kanta ni To God be the glory. Wag gay, lami imong kanta. Is that your tribute? Wa kapasan ang tribute sa mga Christians. Mo na nga daghan kay tag kasipyatan sa kinabuhi. Last verse. Verse 12. My foot standeth in an even place. In the congregation will I bless the Lord. Try to stand in a surface. Para dito sa mountain view. Lalima ka, inigawas na mo sa among room. Sa among room, even. No? Nindot kayo paglihok-lihok dito sa room. Pero inigawas na, murag yung kagbirahon dito sa... Di yung kagbirahon pataas. Iniglakaw na, tulid na kayo ang sakinan, tulid na kayo sa kanang purtahan, pero... Kanagikan ka sa even ba? Kunya mo, balhin ka dito sa dili even. Lisura lagi. Muna kinabuhi sa mga Kristohanon. In the will of God, the surface is even. But when you step out in the will of the Lord, tulili ka mga igsoon. Unsa naman eh. No, kumusta inyo kinabuhi? Di ka katulong? Klaro kayo, di katulong. Nga naman, uneven surface na. In the presence of God, in the will of God, our foot will stand in an even place. Unsa na siya ka-importante para nimo. Kalisod ko na mag-design sa balay ba, nga para ka mo adto sa kitchen, nag-ana imo. So magluto ka, kinahanglan kag harness kay lisura ng balaya. Nganong wa man na gi-even? Padoon ka sa imong kwarto, pa-slide na lang ka. Na? Ganahan mong balay nga, gasag kiig lang sahog. Lisura ana, oy. So daghang kay mga pisi diha kay kinahanglan ka og kanang pisi kuptan nimo para makaadto ka sa sunod nga lugar imo tuon. Delikado sa CR.
Gitakilid ka sa CR, gaana ka ng lisura na pahungaw. Mo na kinabuhi na to mga igsoon, magsangkiig. Kaya nga naman, para nato mo rata vertigo permi. Asa nga yan, klaro ra kayong hapsay ra unta imo palibot, pero ikaw mo imo raog nagtulilik. Nauntay go, pero naay berti. Wala. Dili nindot ang dagas kinabuhi. So, let's make sure mga igsoon that the surface we are standing is God's will. Even place. Even place in the congregation will I bless the Lord. We cannot bless God, mga kaigsoon, outside of His congregation. So, naata diri to praise the Lord. Dapat absweldo ta. So, kung unsa maganina nga gabagabag sa imuhang kasing-kasing, you know. I know that you know. Di man pwede nga di ka kibaw kay na may balang espiritu nga nasubo sa imong quality sa pagkatao. Imo nang isugid sa Ginoo before ka magpray karon. Lord, i-absuelto ko, vindicate me. Yeah, before ka i-vindicate sa Ginoo, ang kuna usa, Lord, akong utok balain kay ni oy. Negative kayo, dali ko kitag negative oy. Tabangi ko, Lord. Kay bati kay ning tawo nga dali kitag negative. It will affect your life. It will affect your decision making. Mas nindot niya makita nimo kay ang positive nga tawo, ang makita niya positive food. Ang negative nga tawo, pirmi niya makita negative. Ano puro saway, puro saway. Yung siya may tabo siya kinabuhi. Why may tabo? Pero positive nga tao, always looking on a possibility. Pero ang tao nga negative, kaya ka na. Nang giingon ni pastor, may tabo ka na. Pero inikahitabo na, katong mga negative, ako suga mo pilit. Kusugay mo pilit niya, dahil mo pakita na yun. Mo ni amo ang achievement. Achievement na aday ka. Di na bagyan nato mailan ang Ginoo. Di gyud nato mailan ang Ginoo. Mao na daghan mga kauban nato nga ning gawas kung ato sundo ng Bible. They are not for us because they are not with us. So ayan nag-ingon mga kaigsunan nga, ako loyal ko sa akong pastor. Ayan na lang, you don't need to do that to me. Just be loyal to the Lord. That is enough. Enough na. Do not declare your loyalty to God to people. You declare it to the Lord. Amen? Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us lesson that we need. I pray, dear God, that you will help us. Nga, do na gyud mi self-check sa among kinabuhi, Lord. Nga, dili mi maghuwat nga naay mga tao nga makabantay o makakita sa among pagka-disloyal diha nimo. Ayong tuguti, Lord, nga ang yawa mo'y maglingaw-lingaw sa among kinabuhi, nga magamit mi niya. Tuguti, Lord, nga ikaw lang ang makagamit namo. And to make sure nga inosente mi sa among kinabuhi, Lord. And please help us to walk in thy truth. Ikaw ang among integrity. Ayong itugot, Lord, nga usukwahi ang among mga lakang sa imong kabubuton. Salamat, Lord, ining kabuntagon nga kami magkaampo together. Na mga prayer requests nga among gigather. I pray, Lord, ang among kasing-kasing absuelto sa mga butang nga makapakgang sa among mga prayers karon. Tuguti, Lord, nga ikaw mahimaya when we pray together. Again, this is for your glory. We pray in Jesus' name.